Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas. Magandang tanghali po sa inyo lahat, mga kapanalig. Ipinagdarasal ng Radio Veritas ang lahat ng intensyon para sa araw na ito. Mga pasasalamat, kaarawan, personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng lahat ng kaluluwa. At sa mga intensyon po na lahat na kasapi ng Veritas Kapanalig Community. Ngayon po ay Huwebes sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pagdiriwang ay pamunahan po ni Reverend Father Arlo Yap SVD at ang ating mga lektor na sina Sister Tess Gallardo, Sister Maya Tromulo at Sister Franz Cruz. Magsitayo na pong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala natin po ng Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumanyon lahat. At sumayin. Ang init! Init, no? Pero sabi nga sa kaibigan ko, 2 buwan lang yan. Mainit nga, pero kuminsan nasa tiyaga talaga. Yung tiyaga na ito, kitang-kita mo sa ating pagbasa sa araw na ito. Yung unang pagbasa, yung isang eunuch ko ay pinagpaliwanagan ni Felipe at pinaliwanagan tungkol sa salita ng Diyos. Pinagtiyagaan niya eh. Hanggang sa yung eunuch ko ay magpapinyag at maging believer in Jesus Christ. The gospel naman talks about si Jesus, sinasabi, wala makakalapit sa kanya kundi lahat na lumalapit sa Panginoon Jesucristo ay dahil sa Ama sa langit. Pag-usapan natin yung implikasyon na yun, lalo tigit sa darating na linggo ay Good Shepherd Sunday. Tignan natin kung ano ibig sabihin ng Good Shepherd Sunday sa diwa ng mga pagbasa sa araw na ito. Bago tayo magpatuloy sa ating katahibigan, tayo dudulog sa Panginoon, tayo hingin ng kanyang awa at kapatawaran para sa ating mga pagkakasala. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating makasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, kami naway maging lalong masigasig sa pagdiriwang ngayon sa iyong pag-ibig. Sapagkat sa panahong ito ng pagkabuhay, higit naming nalalaman na ang mga hinango mo sa dilim ng kasalanan ay katibayan ng iyong pagkamaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta kaagad sa timog, sa daang patungong Gaza, mula sa Jerusalem. Ito'y ilang, kaya't naparoon si Felipe. Sa darating naman ang isang Ethiopiang eunuko. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o Reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Sabayan mo ang sasakyang iyon
Sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa na eunuko ang aklat ni Propeta Isaias. Kaya tinanong niya ang eunuko, nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kong mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito. At si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo, sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng eunuko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng eunuko. Ako ba'y hindi pa maaaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka na ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil na eunuko ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng eunuko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalayan na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos. Inyong iparinig, papuring malugod. Iningatan niya tayong pawang buhay, di tayo babagsak, di niya pababayaan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Nung ako'y balisa, ako ay dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Purihin ng Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Magsitayo na po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makalalapit sa akin, maliban dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang nalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang
may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkain nagbibigay buhay. Kumakain ng mana ng inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gaymay namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkain bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ng sino mang kumain nito. At ang pagkain ibibigay ko sa kabubuhay ng salibutan ay ang aking laman. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Bago lahat, isang pampalamig lang. Pampapresko lang naman ang pakiramdam. Wala ito sa homily, wala. Pero pampapresko lang. Kasi mainit. Eh di, katatapos na ng Binibining Pilipinas. Napuyat kaya ako. Tapos di, tinawag isang finalist ni Martin Niviera. Tinawag yung contestant number 60. Wala naman 60, wala eh. Contestant number 60. Your question is, what is violence? In number 60, Martipuno, ganda tindig, sabi niya, well, that's a very good question. You know, I know how to play guitar, but I don't know how to play violence. Thank you. O, pampalamig lang. Hindi tumawa, makapanalig, sabihin, mababa ang low IQ. Joke. Okay. Violence. Binabagit mo. Violence. So, isa pa. Anong tawag pagka nagaganyan? Tawag? Ha? Nagigitara, diba? Sa mga nakikinig sa Radyo Veritas, mga kapanalig, kinakaskas ko ng kanang kamay ko, yung dibdib ko, tapos yung kaliwang kamay ko, yung nakastretch, parang gitara hawak. Eh, ganyan. Tawag dyan. Magaling. Piano, di ba? Ito. Ganyan ang violence. Yung violence. Di ba ang violence ganyan? Sa'yo, ano ito? Hindi. Di ba? Okay. Well. Ang bait ng Diyos. Super ang bait. Yung palang ginagawa ng Diyos sa ating ebanghelyo, alam natin lahat, sinasabi, even kay Gospel St. John, that no one comes to the Father except through me. No one comes to the Father except through me. Para sinasabi, walang pupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Si Jesus na nagsasalita nito. No one comes to the Father except through me. We all Catholics believe that everyone goes to the Father through Jesus Christ with Mama Mary. Okay? Ulitin ko. We all know that we all go to the Father through Jesus Christ with Mama Mary and all other saints. Okay? No one goes to the Father except through me. Pero ganun klaseng pag-iisip, pero pa palang mas malalim doon. Na bago tayo pupunta sa Ama, yung Ebanghelyo may pinapakita isang mga anggulo. Isang angle ng kaligtasan. Pakinggan niyo maigi, ha? Pakinggan niyo, ha? Walang makalalapit sa akin
malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. Baliktad baliktad. Wala makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. Ibig sabihin pala, bago tayo lumapit sa ating Panginoon Kristo, ang Ama ang nagbibigay daan patungo sa kanyang anak. Wala makalalapit sa akin, ika ng Panginoon, malibang dalhin siya ng Ama na nagsugo sa akin. Wala makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng Amang nagsugo sa akin. Now, in other words, yung palang Ama sa langit ang nagpapauna na dalhin tayo sa kanyang anak. In what ways that the Father will bring us to the Son? In what ways? Dalawa lang yan. Problema or biyaya. Problems or blessings. Naniniwala ko, bawat problema sa buhay may kadahilanan. At ang pinakadahilan ng problema sa buhay ay para lumapit tayo sa Ama sa langit. Bakit? Sa bawat problema, at a certain point of time, sa bawat problema, it's one grace of God na ma-realize mo na hindi mo kakayanin ang problema mo kung ikaw lang. Hindi mo kakayanin. In other words, kaya pa tayo nagkakaproblema para ating ma-realize na kailangan natin ng Diyos sa buhay. Malit man o malaking problema, para lumilitaw that God allows such problems to happen sa buhay natin upang makita natin katotohanan, hindi tayo makakalagpas ng problema kung wala ang Diyos sa piling natin. Amen. In other words, ang problema, kung sa isang paniniwala, could also parang makita na yung pala ang isa sa daan upang ang Ama sa langit dalhin tayo sa kanyang anak na si Jesus. Then we begin to call the name of Jesus. In other words, yung mga problema niyan ay mga pangyayari sa buhay natin na mayroong pinakadahilan kung bakit. It is meant for us to call on God and to be closer to His Son, Jesus. Yun. Pangalawa, naniniwala rin ako na bukod sa problema na pwede maglapit sa atin sa Panginoon Kristo, ay yun yung ating blessings o biyaya. It's unfair naman, again, unfair, na lalapit na tayo sa Panginoon pagka tayo may problema. Unfair naman yata. In other words, may mga blessings na tayong dapat pangahawakan that we keep on coming to the Lord. Na kung naman blessings natin, we learn to say, Lord, thank you. Hindi lang pagka may problema, we learn to say the Lord, asking, Lord, tingin ganito. Pag may problema, meron ka hinihingi. Pero pagka may blessings ka, it is one way for us to say, Lord, not we ask for something. No. Lord, I just want to say, thank you. Kasi yung biyayang yun ay dapat maglapit sa atin sa Diyos. Kung ang problema naglalapit sa atin sa Diyos, gandi sana ang biyayang dumating sa atin ay maglapit sa atin sa Diyos. Amen. Pero mahirap yata yung pangalawa. Bakit? Kita niyo, bihirang tao, mas maraming tao ang lumalapit sa Diyos pag may problema. Pero bihira ang lumalapit sa Diyos pagka nakaraos na. Sabi nga sa kaibigan ko, kapag ang problema metindit malaki, pangako sa Diyos ay marami. Kapag ang matay bumutit umigi, Diyos pa hindi masabi. Kasi okay ka na eh. Kung minsan, halimbawa, tumataya ka ng loto. Halimbawa, nanalo ka lang. Halimbawa, kahit 5 numbers na lang, nanalo ka.
20 pesos, 20,000 na panalunan mo. Yung bang panalo yun, ipinagpasalamat sa Diyos at ipinagbigay sa Lord, maraming salamat, nanalo ako. Bihira yung meron akong ganasyang ganon na nakaalala, Lord, maraming salamat. But just the same, problema man o biyaya, problems man or blessings, ito yung mga paraan ng Diyos. Ama, ilapit tayo sa kanyang anak na si Jesus. Walang makalalapit, tingnan nyo walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. Okay? Now, granting, lumapit tayo sa ating Panginoon Kristo. Bakit? Yung Ama, through problems and trials, through blessings, lumapit tayo sa anak ng Diyos. Okay. And here comes, for example, ako nandito. Binigyan ako ng blessing ni Lord. Binigyan ako ng problema. Then, parang sinasabi ng ating pagbasa ngayon, walang makalalapit kay Jesus. Tinuturo ko yung altar natin. Yung altar, tinuturo ko. Makapanalig, tinuturo ko pa yung altar. Walang makalalapit kay Jesus, maliban dali siya ng kanyang Ama sa langit. Meaning, itong problema, itong blessings, mga pamamaraan para tayo mapalapit kay Jesus. Okay? Now, malapit ako ngayon sa altar ng Diyos, Jesus. Niyakap ko si Jesus sa buhay ko. Okay? Natuto ako na mas malalim tungkol sa Ama sa langit. Tinuruan niya ako ng kanyang salita. Lumalim ang relasyon ko kay Kristo. Ngayon, kung mas malalim ang relasyon ko sa Panginoon, yakap-yakap ko siya, pangalawang yugto, walang pupunta sa Ama except through me. Meaning, kung niyakap ko ang Panginoon and I become His believer, I believe in this Jesus, na sinasabi niya, I am the bread of life. Naniniwala ako. Lumalim ang aking relasyon sa Panginoon Kristo. Babalik ako sa Ama. Mas malalim kaysa nung una. Meaning, si Jesus na nagpakain sa akin ng Eucharistia, si Jesus na nagpakain sa akin ng salita ng Diyos, mas malalim di hamak ang panampalataya ko. At babalik ako sa Ama na mas malalim kaysa nung una. Yung una, simula ko na may problema ako, may blessing ako. Siguro ganun na yung alam ko. Na-realize ko, kailangan ko ng Diyos. Yun lang alam ko. Then I was led closer to Jesus. Then I became closer to Jesus. Mas marami ako natutunan sa kanyang Eucharistia at sa kanyang salita. I am the bread of life. Ngayong ako'y pinalalim niya, babalik ako sa Ama ngayon. Mas malalim sa aking pananampalataya. No one comes to the Father except through me. Na lahat ng mga binigay ng Ama kay Jesus, kukunin niya. Pagyayamanin niya. At pag pinagyaman niya, ibabalik niya muli sa kanyang Ama. Now, this coming Sunday is Good Shepherd Sunday. Sa aming liturgical Bible study, napag-alaman namin, dalawa pala ang pastol. Dalawa. Sa mga pagbasa, this coming Sunday. Yung unang pastol, si Jesus, na binanggit sa Gospel. Okay? Now, kung unang pastol si Jesus, sa pangalawang pagbasa, lumilitaw na meron pang mas unang pastol kay Jesus. Yung Ama sa langit. If we talk about Good Shepherd, the second reading will tell us that the original Good Shepherd is the Father in heaven. At yung anak niya, si Jesus, is called Lamb of God. Kaya sa Tagalog, Kordero ng Diyos. Siya yung tupa na inialay ng Ama. So, ang Ama, ang Good Shepherd, sa gospel, sa second reading. Tapos, ang kanyang tupa, ang kanyang anak ni Jesus. Yung tupang yan, sa first reading, becomes eventually Good Shepherd. Si Jesus din ay naging shepherd.
At kukunin niya ang mga tupa, tayo, upang dalhin sa kanyang Ama sa langit. Sa first reading naman, si San Pablo na dating tupa, nung kinuha ni Jesus, nagpakita sa kanya, ito San Pablo ngayon ay naging good shepherd din sa iba. Ibig sabihin, kung titignan natin yung mga pagbasa this coming Sunday, relating this time sa ating pagbasa sa araw na ito, lumilitaw, ang Ama sa langit ang unang good shepherd. Si Jesus ang kanyang lamb. The Lamb of God, Cordero ng Diyos. Ngayon, si Jesus naging good shepherd, ang mga tupa naman ay mga apostoles niya. Kasama sila San Pablo. Yun ang kanyang mga tupa. Pinangaralan, tinuruan. At pagkas turuan, ngayon sila'y pwede nang mangaral. Sila ngayon ang naging good shepherd. At ang sino mang pastulan ay ang mga tupa. Halimbawa, Kuya, parinig ka rinig. Ito'y miyembro ng samahan ng maliit na pastol. Isang kursilyo movement. Anong pangalan niyo, Kuya? Pakilala nga kayo. Freddy Fernandez po. Si Kuya Freddy ay miyembro ng samahan ng maliit na pastol. Tama po ba? Tama po. At narinig ko meron kayong paklase. Opo. Kailan ang paklase niyo? Sa May 14 to 17 po. Number 34? Class. Class number 34. Kursilyo. Kailan ka kailan ka pumasok kursilyo? May 7 to 10, 1980. Okay. Kung 1980, siya isa sa mga tupa. At dahil siya'y bumaon sa lalim sa panampalataya, ngayon, ito si Kuya Freddy o si Brother Freddy, member ng samahan ng maliit na pastol, nagpapaklase ngayon. Siya ngayon ang pastol at yung mga tupa magiging kasama sa class 34. Sila ang mga tupa. And hopefully, yung mga tupang yun naman, pag sila lumabas sa panampalataya, sila na magiging mabuting pastol. Kaya nga, congratulations, Brother Freddy. At kayo isang panibagong pastol ng Panginoon para sa mga tupa. Palakpakan natin ng Panginoon. In other words, ako rin ay dating tupa. Ngayon nagpapastol. Normal pala na yung mga pinapastulang dati na tupa, pagka lumalim sa panampalataya, hindi pwedeng hindi maging pastol. Ulitin ko, kung kayo halimbawa lumalim sa pananampalataya, dati kayong tupa halimbawa, at kung lumalim ka sa pananampalataya, hindi pwedeng hindi ka maging pastol. Kaya kung wala kang nailalapit sa Panginoon, hindi ka mabuting pastol at lalo tigit, hindi ka mabuting tupa. Ang sino mang kapanalig, ang hindi naglapit ng sino man lumapit sa Diyos, hindi mabuting tupa, hindi mabuting pastol, at hindi mabuting kapanalig. Yun lang meron kang mayaya na maging miyembro ng kapanalig, nagpastol ka na. Yun lang meron kang maimbita na sumama sa kapanalig, nagpastol ka na. At pag naging pastol ka, sabihin, mabuti kang tupa. At kung naging mabuting tupa ka, mabuti kang kapanalig. Kaya pala ang ating unang pagbasa, si Felipe, tinuruan niya yung eunuko. At yung eunuko na yun ay nagpabinyag pagkatapos. Nagpastol si Felipe doon sa eunuko. At doon, yung eunuko, nagkaroon ng conversion, believing in Jesus Christ. Kaya pala, yung ating gospel tungkol sa pagtuturo, sabi dito, ulitin ko walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhay sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ibig sabihin, tayong lahat tuturuan ng Diyos. Papastulan ng Diyos. At pagka pinastulan ng Diyos,
pag lumalim tayo sa ating pananalig at pananampalataya, then we also become good shepherds para magturo rin sa iba at maglapit na ibang tao patungo sa Panginoon. Kapag nagkaganoon pala, nakakatuwang pakiramdam kasi gagamitin ka ng Diyos para maglapit ng ibang tao sa piling ng Diyos. Gagamitin ka kapanalig. In many other ways, gagamitin ka ng Panginoon para magpastol sa iba, maglapit ibang tao patungo sa ating Panginoon Kristo. Tingnan niyo ating Salmo Responsorio. Sa kalupaan, nilalang, galak sa puoy, isigaw. Ulitin natin. Sa kalupaang nilalang, galak sa puoy. Kung tayo naniniwala, ang Diyos ang ating mabuting pastol, we also become mabuting pastol. Pagtiyagaan lang talaga natin. Kahit mainit, tiyaga-tiyaga lang talaga. After all, kapag may tiyaga, may nilaga. Pag may nilaga, may pananampalataya. At pag may pananampalataya, may kaligtasan ang bawat isa. Well. Ang Diyos, totoong mabait. Naglalapit siya, ang Ama, ilalapit tayo, dadalhin tayo sa kanyang anak na si Jesus. At pag nilapit tayo kay Jesus, lumalim sa pananampalataya, tayong lahat ay babalik sa Ama. Mas malakas ang pananalig sa Kanya, mas malakas ang tiwala sa Kanya, at higit sa lahat, mas damdam natin ang Kanyang pagmamahal sa ating lahat. Well. Mag-stay tayo natin. Lumapit tayo ngayon at manalangin sa Diyos Ama na sa kabutihan ng Kanyang puso ay sinugo ang Kanyang anak, ang tinapay ng buhay. Sa pagkahilingan at sasagot, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bayan ng Diyos na ipinalalakas na Eucharistia, naway magkaisang mamuhay sa pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pagtanggap natin ng Eucharistia, nang may pagpapahalaga, naway mapalalim natin ang pag-ibig sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway hindi magkulang sa pagbabahagi ng mga biyaya sa mga nangangailangan at sa gayon ay makatulad tayo ni Kristo na nag-aalay ng sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip naway palakasin ng kanilang pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo sa Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makabahagi sa ipinangakong piging sa langit ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At para sa mga may kaarawan sa mga araw na ito, si Rosita Relatores, Roberto Gabriel, Antonio Valdez, Jacob Espinosa, at para rin sa 12th wedding anniversary sa kagalakan nila Romel at Annabel Pangilinan, at para sa birthday ni Karen Tividad. Ganun sa mga petisyon at intention ng ating mga kapamilya, ng ating mga kapanalig, at lalo tigit yung pamilya po ni na Peter Cruz, Pre Canlas, Uy, Parto, Tividad, Oro, Mendoza, Antikin, Pagdanganan, Winnie, Erlin, Nonet, Lindsay Huco, Tony, Heidi, Chit, Esther, Mines, Sonia, Wilma, Tess, Terry, Franz, Mayet, Homer and Marivic, MMJ, Nelvin and Agnes, Peaches and Long, Dr. Susyap, Dr. Paul Malabanan, Goring Perez, Dolly Alano, Ed Lo, Tom De La Peña, Dante Javier, Tams, Christy and Cheska Reyes, Ati Chato, Toto and Audrey, Cynthia Gallardo, Nars and Romel Pangilinan, Father Troy OFM Capuchin, Nene Suaco and Friends, success of number 34 Cursilio class ng Samahan Malit na Pastol, at intention din po ni Tet de Guzman. Si kagagaling po ni na Mines Esperancilla
Ben and Rosing David, Vincent Apple, Mary Rendor, Tita Glo Cabrera, Letian Jun Hongko, Arvin Bartolome, Dali Canseco, Lodi Tayaw, George Lin, Carlos Cañaveral, Sister Ramira Uy OSB, Nina Toyang and Lorraine Uy, Auring Parto, Tony Malabanan, Tams Reyes. Manlangan tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin makapangyarihan, alam namin ito mga kahilingan ito para mapalapit kami sa iyong anak na si Jesus. Kaya patubayo po sana kami lahat sa aming mga paglakbay at tulungan kami lumakad sa daan ng iyong anak na si Jesus na siyang tinapay ng buhay magpasawalang hanggan. Amen. Malaki ang mga kapatid upang ito paghahain natin kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangit na walang kapantay. Pagkaloob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya rin umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamagitan ng Kristo kasama Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan tunay nga marapat ay aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa amin lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang pagkasalo-salo ang tanan sa piging na iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa mga nagsiawit na papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal na makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusalon na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Jesus, palalimon mo kami sa aming pananalig sa iyo. Salamat, Jesus. Salamat, Panginoon. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa amin. Aming Jesus, turuan niyo po kami tungkol sa aming pananampalataya. Turuan mo kami mapalapit sa iyo at sa iyong amang sa langit. Salamat, Jesus. Salamat po.
Ipagbunyin natin ang misteryo natin pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalan namin si tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaya si Francis na aming Santo Papa, Jonas na aming obispo ng Tanang Kaparian. Alahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asiling muling mabubuhay, lalo tigit si Tessie Barbado. Gayun din lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapat kami lahat na makasalo sa iyong buhay ng walang wakas. Kaya sa namahal na Biring Maria, na ina ng Diyos. Kaya sa mga apostol at lahat ng mga banal na namuti sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupulis kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak namin Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ating indadasalin ang panalangin tinuro sa atin nating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadyang mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kayo medya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw na papayahan si Kristo ang aming tagapagligtas. Sapagat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoon si Kristo, sinabi sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaya sa ayon sa iyong kalooban, kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng panalagin sa inyo. At sumayo. Isa sa pinakamayamang bonding ng mga kapanalig ay sa mga Santa Misang dinaraos sa Radio Veritas. Ito isa sa pinakamagandang bonding natin lahat. Kasi makapanalig sa isang diwa ng misa. When we bless you sa atin, say, God bless you. Peace be with you. That is already bonding sa ating sa bawat kapanalig. So kapanalig, sabihin mo sa kapanalig, God bless you and peace be with you. Do this now in Jesus' name. Bless each other. God bless you, kapanalig, and peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Jesus. Ibinibigay niya ang kanyang sarili upang ating maging tinapay ng buhay. Siya si Jesus na ating kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Mapapad ang tao tinatawag si Piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen.
Magsitayo po para sa panalangin sa Poong Nazareno. Katamis-tamisan naming mahal na Poong Nuestro Padre Jesus Nazareno, Diyos manunubos ko, na paglalakbay sa Kalbaryong pasan-pasan mo ang krus na pagpapakuan sa iyo. Akong abang makasalanan na naging dahil sa iyong masayod na hirap, ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat na bilang maamong kordero ay buong hinahang tinanggap o sa ibaba ng iyong balikat ang kahoy ng iyong kamatayan, upang doon mawakasan ang aking mga kasalanan at sandaigdigan. Patawarin mo ako, o butihing Jesus, inaamin ang aking mga sala, at ako'y nananalig ng dahil sa kabutihan mong walang kaulilim, ay hugasan mo ng iyong dugo. Iniibig kita sa lahat ng bagay. Ipinapangako na ako'y magiging matapat hanggang sa oras na aking kamatayan. Patnubayan mo ako, Diyos ng iyong biyaya, at ihatid mo ako sa landas ng iyong mga utos diyan sa langit na iyong tahanan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin pagmahal, manatili kang kapiling na iyong sambayanan, na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay, at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong magdudulot na iyong kabutihan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Makapanalig, kayo nandito sa Radyo Veritas ngayon at kayo nakatutok sa radyo, think about your intentions, especially kagalingan. Ito yung healing mass sa Radyo Veritas. Think about God's providence. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niya rin. Panginoon, tinataas ko sa iyo lahat ng kahilingan nila. Kung ito man ay biyaya sa lahat ng kapanalig ngayon nakikinig sa Radyo Veritas, itulot mo, Panginoon, ayon sa iyong kabutihan, ang kaganapan ng kagalingan sa bawat isa. For all your provisions, for all your promises, Lord, we claim it in Jesus' name. Salamat, Panginoon. And all this we ask, again with the mighty name of Jesus, by the power of the Spirit, one God forever and ever. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalanawakan ng makapanginoon Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ating pagdiriwang, humay kay mapayapa. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po kay Father Arlos sa kanyang panguna sa pagdiriwang ng banal na misa at sa ating mga lektor na sina Sister Tess, Sister Mayet, at Sister Friends. Maraming salamat po. At sa inyo pong lahat na tumula sa ating misa ngayon, maraming salamat din po. Muli po tayong magsama-sama bukas sa 2:15 hanggang 1:00 ng hapon para sa isa na namang pagdiriwang ng banal na misa. At manatili po kayo marinig dito sa Radio Veritas 846 ang Radio Totoo. Susunod na po ang programang Radio Kalusugan kasama si Super Lady Dr. Winnie N. Pat. Ako naman ang iyong kapanalig Homer Viray. Kasama ko si JR at si Ate Susan na bumabati ng magandang hapon. Sumayin niyo ang katotohanan. Pagpalain ka, kapanalig. Veritas 846. Makinig. Misa sa Veritas was brought to you by Santa Rosa Business Park. Looking for a place in the South to let your business thrive? Santa Rosa Business Park is just a place for you. Prime commercial lots now available for sale. Call 53 Green or 534-7336. Celebrating the